sabi ng mga matatanda guys, nung buhay pa yung mga magulang ko guys, sabi nila guys, kung ano man daw ang paghihirap natin, may ano din daw, huwag mawala ng pag-asa, kasi may ano daw, may kapalit na kaginhawaan. Tama pala yung mga parents ko guys nung buhay pa sila. Kasi sa totoo lang guys, nung naramdaman ko talaga ngayon, kasi nung maliit pa yung mga anak ko, sobrang hirap talaga namin guys. Halos hindi kami makakain ng mga anak ko. Kasi yung ama nila is buntis pa lang ako sa pangatlo kong anak. Buntis pa lang ako sa pangatlo naming anak. Naghiwalay na kami ng ama ng mga anak ko. Kasi maraming babae. Tapos, ano guys, sobrang hirap talaga ng buhay ko. Yung isa na anak, yung panganay ko na anak, nagkasakit. Tapos, sabay sila na nasa ospital yung pangalawa kong anak. Parang hindi ko na alam kung ano gagawin ko guys. Lahat ng mga paghihirap sa buhay ko naranasan ko. Halos hindi kami makakain ng mga anak ko guys. Wala akong maibili na ulam. Halos kumakain lang sila na walang ulam palagi. Parang hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa buhay. Sabi ko, ano ba to Lord? Bakit napakahirap? Siguro guys, kung sa ibang tao lang yun guys, parang hindi na nila makaya yung trials o pagsubok sa buhay. Pero ako guys, naging matibay talaga ako para sa mga anak ko. Umiiyak man ako guys, pero lumalaban pa rin ako sa buhay kasi ang liliit pa ng mga anak ko. Nagloko yung ama nila, kinder 1 pa lang yung nung nagloko yung ama ng mga anak ko, kinder 1 pa lang ang eldest daughter ko. Tapos yung pangalawa kong anak, 1 year old pa. Tapos na buntis pa ako agad sa pangatlo namin guys. So parang di ko na alam gagawin ko. Lahat ng paghihirap naranasan namin ng mga anak ko. Parang hindi ko na sila mapakain ng gusto. Pag nagkasakit sila guys, hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi wala akong pera na panggastos sa ospital. Tapos 2 ang pasyente ko. 2 yung anak ko nasa ospital. Ako lang isa ang nagbantay kasi yung mga kapatid ko may mga pamilya na din, may mga anak na din na maliliit. So wala talagang tumutulong sa akin. Ako lang mag-isa sa ospital guys. Tapos 2 pa pasyente ko. Parang siguro guys, parang ngayon na malaki na yung mga anak ko, parang hindi ako makapaniwala paano ko napalaki yung mga anak ko na ako lang mag-isa. Kasi yes po, sabihin natin nandyan ako sa piling ng mga magulang ko, pero yung mga magulang ko guys, hindi sa lahat ng oras, kasi matatanda na sila. Pag nasa ospital ako, yung mga anak ko na ospital, hindi naman pwede na isama ko yung mama ko kasi syempre matanda na. So kami lang ng anak ko. Tapos wala talagang tumutulong sa akin doon guys. Kung umiiyak yung pangalawa kong anak guys, ay yung panganay ko, yung pangalawa kong anak, iiyak din. So di ko alam kung ano gagawin ko guys, kung sino pa yung unahin ko, kasi yung sa kabilang kama umiiyak na, tapos sa kabila umiiyak din. So hindi ko alam. Sabi ko, ano ba to Lord? Ano ba to pagsubok sa buhay ko? Napakasakit naman ito. Parang siguro guys, pag sa iba, hindi nila talaga makaya. Hindi nila talaga kakayanin.
maraming salamat talaga, Lord. Ako, malaking pasasalamat ko yung payo talaga ng mga tao sa akin. Sige lang, Day, tiisin mo lang. Tiisin mo lahat ang paghihirap mo. Balang araw, someday daw, kung ano ang paghihirap ko, may kapalit daw na kaginhawaan. So, na-feel ko talaga guys, ngayong 2024 and 2025 na maraming blessings na dumating sa buhay ko. Kahit sabihin natin na patuloy pa rin ako sa trabaho ko, nakakapagod ang trabaho ko, at least maraming blessings na dumating. So, malaki talaga pasalamat ko kay Lord. Sabi ko, hala, totoo pala yung sabi nila ng mga matatanda na pag maraming mga pagsubok sa buhay mo, pag marami kang naranasan ng mga sakit, mga puot sa dibdib, balang araw makakamit mo din ang kaginhawaan o maranasan mo din na maging maligaya, maging masaya, hindi puro pasakit na lang. Kaya kayo guys, huwag kayo mawala ng pag-asa sa buhay. Kahit anumang mga pagsubok, mga trials na dumating sa buhay nyo, magdasal lang tayo palagi. Kasi ako guys, na ano ko na talaga, nasubukan ko na ngayon sa buhay ko. Never ako katulad nito guys. Apartment to. Dati hindi talaga ako, hindi ko to kaya kung ako lang. Hindi ko to kaya bayaran guys. Kasi yung sahod namin as a lady girl is sobrang liit lang. Marami talaga akong blessings na hindi ko inaasahan na dumating sa buhay ko. Kaya kayo guys, advice ko lang sa inyo na huwag mawala ng pag-asa sa buhay. Dapat think positive tayo guys. Kahit parang susuko na tayo sa mga problema na dumating sa buhay natin, huwag tayong susuko. Laban pa rin tayo guys. Kasi someday, andyan si Lord na nakatingin sa atin kung anong mga paghihirap natin. Andyan si Lord guys. Siya yung bahala sa atin na tumulong para maging maginhawa ang ating buhay. Kaya patuloy lang tayo maging mabuti, maging mabait, maging maunawain sa ibang tao, sa ating kapwa-tao, maging mabuti tayo guys. Para si Lord andyan palagi sa atin. Kasi hindi tayo pababayaan ng Panginoon kung tayo ay mabuti sa ating kapwa. Yun lang guys. Maraming salamat. Like and subscribe. Thank you guys. God bless you all.